Amen. Magandang umaga po sa lahat. Grace to you and peace from our Lord Jesus Christ. Sige, sabihin mo sa kapatid mo, sa katabi mo, ay kinagagalak ko na narito ka ngayon, kapatid. Amen. So tayo po ay nagpapatuloy sa ating series na Love Uncovered. Okay? Na kung saan we go deeper o yung tinatawag natin na mas profound meaning ng love. Ating tinatalakay ito upang ating mas maunawaan kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin, ang malalim na ibig sabihin ng salitang pag-ibig. Okay? So, going back po, no? Taas ang kamay ng mga millennials dyan. Nandyan po yung year of birth. Huwag mahiya, from 1981 hanggang 1996. Yan. Okay? So, kung matatandaan nyo po, no, nung atin pong... parang may mga tumaas na hindi millennial, ha? Joke. Okay? So, kung matatandaan nyo po, no, nung atin pong school days, mostly, sa panahon po natin, nauso po yung tinatawag na slam book. Okay? So, yung slam book na yon, yung lahat ng mga classmate mo, papasulatin mo, papapilapan mo sila doon, na kung saan kahit na kayo magkahiwa-hiwalay na, mayroon kang malatawag na remembrance. Isang munting alaala mula sa iyong mga kaklase, sa iyong mga kaibigan. Ano po? At isa sa mga question doon sa slam book na yon ay yung tinatawag natin na, what is love? Okay? So kalimitan po ng mga sagot ay ayan po yung mababasa natin sa ating mga screen. May magsasabi, may maglalagay, love is blind. Love is all that matters. Kanta yun na. Okay? Love is something sweet that we cannot eat. Love can move mountains. Love moves in mysterious ways. And love is like a rosary that is full of mystery. Yan po yung mga kadalasang makikita natin na pinaglalagay ng ating mga kaklase at kaibigan. Okay? So kung tayong mga millennials, meron po tayong tinatawag na slam book, syempre, hindi naman po magpapahuli ang ating mga boomers at Generation X. Ano po? Nung panahon naman nila, sila po ay mahilig sa telegrama o yung tinatawag natin na mga sulat. No? And when it comes to love, ginagamit po nila yung mga bansa bilang acronym. Nakasama ng kanilang mga sulat. Na ito po ang mga example. Ayan ang mga boomers. Hello mga boomers from 1946 hanggang 1964. At ang Generation X mula 1965 hanggang 1980. Isa sa mga halimbawa, Japan. Just always pray at night. Meron din tayong Nepal, never ever part as lovers. France, friendships remain and never can end. Libya, love is beautiful, you also. Holland, hope our love lasts and never dies. And last but not the least, very Filipino, F at P. Forget everyone, remember us. Okay? So in all of this po mga kapatid, dito po marahil tayo nagkaroon ng idea sa kung ano ang pag-ibig, kung ano ang love. No? Subalit, ang love po na ganito ay may tuturing na napakababaw lamang kumpara sa love na ating pag-uusapan sa araw na ito. Okay? Dahil ang totoong meaning ng love ay love is an unconditional commitment towards imperfect people seeking their highest good, which may sometimes require sacrifice. No? Tandaan po natin yung mga kulay dilaw dyan. No? Napakahalaga po niyan. Katulad ng unconditional commitment. Unconditional. Ibig sabihin, hindi po naaayon sa sitwasyon. Hindi lang pag everything is going okay. No? Sa imperfect people. Sa mga taong mahirap mahalin. Sabi nga po ng matatanda, may phrase sila, ang hirap mong mahalin, ikaw yung tao na nakakainis buhayin, pero nakakaawang patayin.
No? Yan po yung mga imperfect people, you and me. Okay? Highest good, kung ano makakabuti para sa kanila, ayun po ang ating dapat ginagawa. Kahit minsan, masakit po para sa atin. Ano? Minsan, kailangan din natin silang tiisin nang sa gayon, sila po ay matuto. Hindi po tayo dapat bigay lang ng bigay ng isda. Turuan din po natin sila kung paano ang mangisda. Amen? And then, require sacrifice, may bigat dapat. May diin na kung saan it should take up something from you. No? Sa ibang definition, ang mababasa po natin dyan, imbis na sometimes, ang nakalagay ay often. But I believe po mga kapatid, mas angkop ang salitang sometimes dahil pag talagang mahal mo na yung tao, it will never feel as a sacrifice anymore. Yung sacrifice, mapapalitan po ng joy. Why? Dahil masarap ang magmahal. Amen po ba? Amen. So without further ado, ang topic po natin for today ay love radically. Okay? So when it comes to loving radically, may 4 po tayong pag-uusapan. Ano-ano yon? Let us read. Number 1, love God through trials. Number 2, love others more than yourself. 3, love sacrificially. And last but not the least, love through life words. So sige po, before we start, tayo po muna ay manalangin. Samahan niyo po akong manalangin. Heavenly Father, we come before you today with humble and grateful hearts. Thank you for your love that never fails, your grace that sustains us, and your mercy that renew us each day. Lord, as we gather to hear your word, we ask that you prepare our hearts. Remove every distraction, every burden, and anything that keeps us from fully receiving your truth. Speak to us clearly, O God. Teach us what it truly means to love you even in trials, to love others more than ourselves, to love sacrificially, and to speak words that bring life. Holy Spirit, move in our midst today. Convict us, change us, and transform us. May we not leave this place the same, but renewed and ready to live out your love in our daily lives. All of this we ask in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. So sige po, let us start. Love God through trials. Let us read. Blessed is the man who perseveres under trial. For once he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love Him. Tandaan po muli natin, ang mga nakulay dilaw dyan, napakahalaga po ng mga salitang iyan. Okay? So, loving God is easy when life is good. Tama po ba? Madaling magmahal, madaling ipakita sa Panginoon na patuloy mo siyang pinupuit, pinapasalamatan sa mga sitwasyon na maayos ang lahat. Ligtas ka, magkakasama kayo, magkakapamilya, may pangtustos kayo araw-araw, sa buhay, walang may sakit sa inyo. At pag ganyan, napakadali po talaga ang magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Okay? But the real test of love is this. Will you still love God when life is hard? Mamahalin mo pa rin ba ang Panginoon pagka napakahirap na ng sitwasyon na pinagdadaanan mo? No? Pag hindi na naaayon sa iyong comfort. Okay? Susunod ka pa rin ba? Will you still follow Him? No? Sabi ni James, kasi yung sa ating verse na binasa, he was writing to believers na nagsasuffer, na being persecuted, scattered, and struggling. Why? Because sila po ay tinutugis sa kadahilanan ng kanilang pananampalataya. No? Tayo po ay blessed at this modern age of time, nawala na po ang pagtutugis na iyan. We are widely accepted na ng mundo. Okay? So, marahil tulad ng mga tao na yan, tayo po ay dumadaan din ngayon sa ating mga pagsubok, sa ating mga trials. Maaaring ito po ay financial struggle, na hindi mo mapagkasya yung budget, parang lagi kang kapos,
Maaaring mayroon kang family problem. Hindi kayo magkakasundo, mayroon kayong alitan, you are praying for reconciliation na hanggang ngayon inaantay-antay mo pa. Ano po? Maaaring health problem na kung saan you are uncertain kung paano tatakbo yung future mo. No, may I share, isa po sa aking mga pangarap ay makapag-cruise ship. Pero sa ngayon po hindi ko pa magawa kasi why? Wala pong dialysis machine sa cruise. Ano? Hindi po tayo makakasurvive. Antay-antay lang muna, darating din yan. Okay? So emotional pain, yung favorite gamitin ng lahat, may pinagdadaanan. No? Kung mapapansin nyo, hindi po yan valid reason when it comes to work. Hindi ka pwede mag-file ng leave, tapos ang reason mo, meron po akong pinagdadaanan. Okay? Pero sa church, ginagawa po natin, ano? Pag tayo may pinagdadaanan, tayo po ay nawawala ng motibasyon, no? Sa ating pagdalo. Okay? So, spiritual dryness, maaaring lalamig ka. Minsan, parang hindi mo ma-feel ang presence ng ating Panginoon. No? Parang hindi mo siya marinig. Hindi mo nararamdaman ang kanyang presensya. At ang pinakamatindi sa lahat, ang etc. Okay? No? Na hindi natin alam kung ano nga ba talaga ang tunay na meaning niyan. Okay? So marahil po, no, tayo ay nagtataka kung bakit na-experience natin ang mga bagay na ito, gayong tayo naman po ay follower na ni Lord. No? Well, mga kapatid, reminder po na being a Christian doesn't mean tayo po ay exempted sa mga hamon sa ating buhay. No? Ibang usapan po, mga kapatid, yung consequence ng ating mga sin o yung mga wrong decisions. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan natin, yung trials. Siguro, the best example na pwede nating magamit ay yung buhay po ni Job. He is obedient naman. He is loving the Lord as much as he can naman. But then again, the Lord still allows him to be tested. No? Dumaan pa rin po siya sa mga pagsubok na wala lahat ng meron siya. No? But alam natin, in the end, mas better po yung ipinalit ng ating Panginoong Jesus. No? Why? Because He persevered. He passed the test. Okay? So, makinig mabuti mga kapatid, trials are not meant to destroy your faith. They are meant to test your love for God. No? Siyempre, pag may test, alam naman natin lahat, gusto natin lahat, pag sinabing may test, ang nais natin ay pumasa. We want to pass. No? At para pumasa, wag po tayong panghinaan ng ating loob. Continue lang. Laban lang, mga kapatid. Dahil real love is proven in difficulty. No? Dapat may bigat. Dapat pinaghihirapan mo. No? Dapat may effort. Kaya nga nung unang panahon, di ba, pagka yung siguro nung mga panahon ng mga boomers natin or mas early generation, pagka sila po ay maakyat, pumapanik ng ligaw, nandiyan pa yung time na sila yung pag-iigib mo, yung pamilya, maninilbihan ka, no? Ganun noon. Ngayon kasi, hanap, usap, deal. Ganun na lang siya kabilis, no? At tapos pagka hindi pa nagkaigi, hindi nagkasundo, ganun lang kadali para maghiwalay, mag-separate, Okay, so anyone can praise God in blessings. But it takes radical love to remain faithful in trials. Mahirap po manatiling faithful habang dumadaan po tayo sa mga pagsubok. Si Job nga, di ba, nung time niya, nung na-experience niya yung mga bagay na ito, sabi sa kanya, nung mismong asawa na to, sabi, itakwil mo na yung Panginoon na mayon ka. Pinabayaan ka naman Hindi ka naman iniintindi, no? Pero hindi po nagpatinag si Job and he persevered. No? At ano ang pangako ng Panginoon sa mga taong nagpa-persevere? Crown of life. No? Ang ibig sabihin, buhay na walang hanggan. Okay? So gusto po ba natin yon, yung crown of life? Amen. So ano dapat gawin? We need to persevere. Ano man po yung currently na trial na ating pinagdadaanan, lagi natin natandaan, the Lord is with us. At bukod dyan, it will not be permanent. Hindi po yan panghabang buhay. Hindi yan eternal. Amen? So next, love others more than yourself. Okay, let us read sa James chapter 2, verse 8. Ang sabi dyan,
If, however, you are fulfilling the royal law, according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you are doing well. No? So, royal law, naka-yellow na naman ulit. Bakit kaya? James calls this the royal law. Alin? Yung loving neighbor, your neighbor as yourself. Bakit? Kasi the only time na binanggit po sa Biblia yung salitang royal law ay dito lamang po sa verse na ating nabasa. Okay? At bakit siya tinawag na royal? Because it comes from the King himself. Sino yon? Walang iba kundi si Jesus Christ. So kung ganun pala, kung galing pala sa King, then we need to pay attention to it. Dapat po nating sundin at hindi lang basta-basta baliwalain. No? Hindi yung papasok sa ating tenga, tapos lalabas naman sa kabila. So sabi pa dyan, Jesus said that the whole law and the prophets sa Old Testament depend on the two great commandments. Ano nga po ba yung two great commandments na iyon? Mababasa natin sa Matthew chapter 22, verse 37 hanggang 40. Ang sabi po dyan, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. So upon these two commandments, no, it hangs the whole law and the prophets. Dito po sila kumakapit. Ito po yung kanilang pinaninindigan. Ano? Yung 10 utos po ng Diyos, hatiin mo man, papasok at papasok po dyan sa dalawang great commandment po na iyan. Okay? So anong ibig sabihin ng pangalawa? Ano yung sabi sa pangalawa? You shall love your neighbor as yourself. No? Ibig sabihin ba, dapat mahalin mo muna yung sarili mo? Focus ka doon? No? Yung iba siguro, sabihin, hindi ko nga magawang mahalin yung sarili ko eh. Others pa kaya? No? Remember po, no, yung silver rule na tinatawag. No? Ang sabi dyan, do not do unto others what you would not have them do to you. No? Sa Tagalog, wag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo. So, nung ako po ay bata pa, nung unang panahon, akala ko okay na ako dito. Solved na to. Kumbaga parang panghawakan ko lang tong prinsipyo na ito, ako po ay magiging matagumpay na sa buhay. But then again, hindi po pala doon natatapos yun. No? Mayroon po palang mas better, yung proactive side, which is yung tinatawag natin na golden rule. Ano yung sinasabi doon? Do unto others as you would have them do unto you. Okay? Tayong mga Christian po, tayong mga Kristiyano na magkakapatid, we should be the initiators. Hindi po ng gulo ha, hindi ng away. No? Ibig sabihin, we initiate. Tayo yung unang mag-a-act, tayo yung unang mag-respond. Gusto nating maintindihan tayo po muna ang umintindi. Amen? Gusto nating patawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, magpatawad po muna tayo sa mga taong nagkasala sa atin. No? At let go and let God. Wag mo nang planuhin kung paano ka mag-revenge. No? Ibigay mo na lang sa Panginoon. Ibigay mo na sa Kanya. Ano? At higit po sa lahat, kung gusto po nating mahalin tayo po muna ang magmahal. Tayo po muna ang magparamdam ng pag-ibig. Ano? Ito po ang target. This is the goal. Kaya may warning sa atin si Paul. No? Ano yung warning niya? Let us read. Basahin natin sa 2 Timothy verse 3, chapter 3, verse 2. For people will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, slanderers, disobedient to parents, ungrateful, unholy. Question po, mga kapatid, ano po ang na-observe natin sa paligid? Nangyayari ba ang mga nakasulat na yan? Yes. Unfortunately, yes. No? Minsan, sa pulso ng masa, no, alam ng mali, ipaglalaban pa din. Dahil kayang palusutan eh. Kayang gumawa ng excuse eh. So, ipaglalaban pa din, no? Kung mapapansin natin, harap-harapan na po yung mga panloloko, pagnanakaw, no? Yung mga karumal-dumal na gawain noon na nababalitaan lang nating nangyayari tuwing gabi, tuwing madilim. Ngayon po, even in broad daylight, nangyayari po ang mga ito.
Okay? And all of that, ang pinag-ugatan ay ang pagiging selfish or pagiging makasarili. Ano? Well, hindi po masama, mga kapatid, na isipin natin ang ating kapakanan. No? But if we focus too much sa ating pong rights, sa ating mga karapatan, sa ating mga kapakanan, nagiging toxic na po ito. No? I remember po nung may napanood ako, ano siya, parang Gen Z na vlogger. No? Siya po ay galit na galit, nagmamakdol. Ano ang kanyang reklamo? Ang reklamo niya, simple lang. Ang reklamo niya, bakit daw yung mga tunay na lalaki na nagbabakla-baklaan ay kumikita, sumisikat, at nakakapag-entertain sa kanilang pagbabakla-baklaan. Samantalang yun daw mga tunay na bading ay nakaka-experience ng ridicule, mockery, at kung ano-ano pa. No? Then napaisip ako, dapat ba talagang reklamo yung mga ganong bagay? Parang dapat mo ba talagang i-video pa yan? Kailangan mo ba talagang ipalaganap yan? Yan ba para lang sa views? Nag-rage bait ka ba? Ano? Gusto mo na magalit yung mga tao? Kasi why? If we use the same logic na kanya pong ginamit, kung alam niyo po yung pelikulang Ocean's 11, sino po nakakaalam niyan? 11, ang bida po dyan, sina George Clooney, Brad Pitt, At sa pelikula pong yan, ang ganap po nila ay mga magnanakaw. No? Ang pelikula pong yan ay pumatok sa takilya, so malamang sa malamang, malaki po ang kinita ng pelikula, at sila po bilang mga aktor ay malaki ang kinita. No? So using the same logic, should we also, kailangan ba natin magreklamo din kung bakit ikinukulong ang mga magnanakaw sa kanilang pagnanakaw, samantalang itong mga to ay malaki ang kinita sa kanilang pag-acting bilang magnanakaw, di ba? That's the same logic, which doesn't make sense. Okay? So bakit siya nakulong sa ganung idea? Because he is too much focused sa kanyang karapatan. Piling niya na apakan yung kanyang pagkatao sa pagbabakla-baklaan itong mga tunay na lalaki na ito. Doon siya masyadong na-focus na wala tuloy yung pag-iisip ng maayos sa isang sitwasyon. Okay? So let us continue. Medyo nalihis po tayo ng kauntian. So, we naturally think about ourselves first. Normal po sa atin iyan. Okay? Normal instinct natin yan bilang tao. Yan yung tinatawag natin na self-preservation. Okay? Una nating iniisip kung ano yung ating needs and wants. Kailangan ko to Gusto ko to. Kailangan kong kumita. Kailangan ko mag-focus para dito. Minsan ating inuuna yung ating comfort, no? Kung ano lang yung madali sa atin, kung ano yung magbe-benefit tayo, no? Minsan sa sobrang focus natin kung saan tayo magbe-benefit, na nasasagasaan na pala natin yung benefit ng ibang tao, no? Naapakan na pala sila. And last, yung ating mga plano. Lagi nating iniisip yung ating mga plano, ayaw natin naaabala tayo. Halimbawa, kailangan tayo ni kapatid, subalit tayo ay minauna ng plano upang mamasyal. Minsan po naghihirapan tayo na iwaksi, or i-set aside yung atin pong mga naunang plano. Okay? But ang radical love po, ang sinasabi dyan, we should think others more important than you, than us. No? Yan po ang paalala sa atin sa radical love na ating pinag-uusapan. If I remember correctly, nung sa Citizenship Advancement Training, isa po sa mga SOP dyan ay think yourself as the lowest form of animal. Ibig sabihin, kahit pusa, aso, kuneho, o kung ano pa, mas mataas na uri pa rin ng hayop kaysa sa iyo. That's one example of thinking others more important than you. Okay? At ang paalala po sa atin ni Paul sa Philippians chapter 2, verse 3, ang sabi dyan, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility, consider one another as more important than yourselves. Okay? Matuto po tayo kung papaano ang magpakumbaba. No? Matuto po tayo kung papaano na unahin ang ibang tao kaysa sa ating sarili. Well, napakadali pong sabihin, subalit napakahirap gawin. Tama po ba? Okay? Dahil ang ganito pong uri at klase ng pag-ibig ay hindi normal. Ito po ay makakonsider natin na supernatural.
At dahil supernatural, hindi po natin kakayanin sa ating pansariling kakayanan lamang. We need the Lord to help us on how to love radically. No? Especially sa ating pong mundong ginagalawan, mabilis po tayong ma-impluwensyahan. Why? Ano kasi yung sinasabi ng mundo? Love yourself first. Do what makes you happy. Kung saan ka masaya, doon ka. No? But then, anong sinasabi ng word? Consider others better than yourself. No? Imagine po, no, kung lahat ng tao sa mundo will live this way. Na ganito ang kanilang mentality, no, na others are better than me, others have more rights than me, no? Ano kaya ang nangyayari sa ating mga tahanan? May kaguluhan pa ba kaya? Marahil ay wala na. Amen. Yes, payapa sa ating workplace, no? Wala nang mangyayaring laglagan, pasikatan, yung ikakapi ka sa email kahit di ka naman kasali, no? Bigla ka na lang na-involve, no? Para lang i-down yung pangalan mo, no? Sa atin pong panambahan, no? Mas maayos, mas wagi ang kaharian ng Panginoon. Amen? So, always remember mga kapatid that radical love is not selfish. It is selfless. Others muna bago po ang ating mga sarili. Kaya naman, mamaya sa ating lunch, baka po hindi tayo matapos sa ating pagpila. Kakapauna sa ating ibang kapatid. Amen? Okay, next. Love sacrificially. Okay? Meron daw po tayong tinatawag na wait lang po. Okay. Meron daw po tayong tinatawag na consumer Christians at real Christians. Ang kaibahan, yung consumer Christians daw po, always looking for what they can get from the church. Ang mentality, ano nga ba ang mapapakinabangan ko sa pagsisimba, sa pag-church? Luckily po, thankfully at salamat sa Lord, wala pong sa atin ang consumer Christians. Amen? Amen. Okay? So ano yung kaibahan? Yung real Christians naman, they always seek ways to serve God and others in the church. Yun po ang focus. Yun ang primary intention, ang makapagsilbi. Ang makatulong sa pagpapalago ng kaharian ng Panginoon. Ang sabi dyan, a true follower of Christ seeks to serve the Lord however God wants. Minsan kahit mahirap, labag sa iyong hindi ideally gusto mong gawin, no? Kasi sa atin iba-iba tayo ng trabaho pagdating sa labas ng panambahan na ito, no? Maaaring ikaw ay manager, boss ka, tapos pagdating dito sa church, buhat-buhat mo yung lamesa, May mga tao na in the beginning, mahirap po para sa kanila ang mga bagay na ito. But thank you, Lord. Thank you sa blessing ng Panginoon. Tayo po ay unti-unting nagiging sensitive pagdating sa mga ganitong bagay. We do things dahil tayo po ay nagmamahalan. Amen po ba? No, mainam po na bawat isa sa atin ay to seek the Lord, to seek to serve the Lord dahil this will help po sa paglago ng kanyang kingdom. Yun naman ang goal natin. That's the goal, no? Siyempre ayaw mo naman na yung mga mahal mo sa buhay ay hindi makakilala sa kung paano mo nakikilala ang ating Panginoong Yesus. Tama po ba? At dahil dahil sa patuloy na pagsaserve, patuloy na pag-follow kay Lord, ito po ang tatak ng tunay na Kristiyano. Okay? Kaya naman may paalala sa atin muli, si James. Ang sabi niya, wait lang po. Okay. Ang sabi niya sa James chapter 2 verse 15 to 16, if a brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to them, go in peace, be warm and be filled, yet you do not give them what is necessary for their body, what is the use of that? Hindi po hubot-hubad, hindi po yung sinasabi dyan sa without clothes. No? Ang sabi po dyan, ang naisip parating, next slide. Okay, if someone is in need and may only say, God bless you, but we do nothing, what kind of love is that? Kung ang ginawa lang daw po natin at na may lumapit sa atin na nangangailangan
is, ang sinabihan lang natin na God bless you, hindi daw po ito nangangahulugan ng love. Well, let us not be too much particular po sa sentence na ito. No? May mga panahon na nais naman ng ating puso ang makatulong. Nagkataon lamang na talagang wala tayong kakayahan at that moment. Pero as an example, bilang para lang gawing halimbawa, ay ito po ay ating ginagamit na example. No? Na-experience nyo na ba yun? Yung gusto mo naman tumulong pero wala kang magawa. So, wala kang peace. No? Naiisip mo siya gabi-gabi dahil humingi siya ng tulong sa'yo pero hindi mo nagawang makatulong. No? I firmly believe, mga kapatid, na every encounter is from the Lord. No? May rason kung bakit po natin nakilala at nagkatagpo-tagpo ang bawat isa. At dahil dyan, real love is not just words. Dahil real love requires action. Dapat po tayo ay may ginagawa. We are not stagnant. We should be active. Sabi dyan, love that costs nothing is worth nothing. It should take something from us. Dapat po may nawawala sa atin. Hindi siya love na ibibigay mo lang dahil may kalabisan sa'yo, bagkus ibibigay mo siya kahit kakaunti or minsan wala na ang matira mula sa iyo. Okay? Kaya mahirap po na masarap talaga ang magmahal. Tama po ba? Why? Because being radical love as sacrificial, it means giving your time. No? Kasama po yung oras mo. No, yung dapat ipinagpapahinga mo na lang, no? Pinagsisilbi mo pa sa Panginoon, ipinagtutulong mo pa sa mga kapatid, no? Yung resources mo apektado, minsan pati bulsa mo apektado, no? Lahat ng mga meron ka, madadamay, at yung iyong comfort, no? Na kung saan yung nahahassle ka na, but then diretso ka pa din. Yan po yung tunay na makakapag-identify sa kung ano ang pag-ibig. Kasama po talaga lahat yan pag tayo po ay nagmamahal. Okay? So, ano po ang dapat natin gawin bilang na-experience na natin na mahirap pala talaga ang magmahal? As bilang tao, as bilang kapatid, ano nga po ba ang dapat natin gawin? We should seek to improve ourselves. Na kung saan, magiging madali sa ating mga kapatid ang tayo po ay mahalin. Dapat po pinag-iinam natin na tayo po ay maging kamahal-mahal. Dahil alam naman pala natin na mahirap na no? So let us help each other. No? Unti-unti nating alisin yung mga hindi magandang ugali na mayroon po tayo, unti-unti nating i-improve. No? Mali po yung mindset na yung kaisipan na, eto ang ugali ko eto ako this is me. No? Take it or leave it. No. Dahil po tayo ay nagsasamahan, nagpapalakasan at nagkakaisa, we should know how to compromise with each other. Sa ikabubuti po ng mas nakarami. Go. So sometimes we hesitate because we feel we don't have enough. Minsan po, ito yung pumipigil sa atin upang makapagbigay. Why? Kasi natatakot ka na mawalan. Natatakot ka na may mawala sa iyo. Kaya natatakot ka na magbigay kasi feeling mo wala nang dadating after that. No? Hindi po ganun. Hindi po ayon ang katotohanan. The Lord will always and always sustain you. Ang pinangako niya, siya ang magpo-provide ng iyong pangangailangan. Kung minsan pakiramdam natin, hindi po nabibigay ng Lord, baka kailangan lang natin mag-internalize, mag-isip ng mabuti, baka yung atin pong hinihiling kasi is not necessarily what we need. Baka ito po ay papasok na sa ating wants. Okay? So sabi dyan, no one is too poor to give and no one is too rich to receive. Kahit na iniisip po natin na tayo ay kapos na kapos, tayo ay walang-wala, no? Hanggat tayo po ay nabubuhay, ibig sabihin, kaya tayo patuloy na nabubuhay, ay patuloy po tayong sinusustain ng ating Panginoon. And then, just because He sustained us, meron at meron po tayong pwedeng may offer. Not necessarily always pera, pero kung ano man yan, meron at meron kang kayang ibigay. Amen po ba? Okay? At yung mga taong iniisip naman natin na mayaman, no? May mga bagay pa rin po silang nais matanggap. Kaya wag po natin silang alisan ng karapatan na maka-receive. Minsan kasi ang thinking natin, ay mayaman naman na ito si kapatid. Okay na yan, wag nang regaluhan yan. Remember na ang purpose po ng regalo is not what it cost. It's the thought itself. No? Kahit ang regalo mo lang ay munting base o kung ano man yan,
Yung the point na naisip mo yung tao, malaking bagay po iyon. No? The point na naalala mo siyang bigyan, kahit na hindi ka naman kayamanan, ay napakalaking bagay po iyon at nakakataba po ng puso. Amen? So, last na. Last na tayo. Ang laki ng mga ngiti nila, sinabing last na. Okay? So, sabi dyan, love to life words. Okay? Sige po, let us read. James chapter 3 verse 8 to 10. Ang sabi po dyan, but no one among mankind can tame the tongue. It is restless, evil, full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who have been made in the likeness of God. From the same mouth come both blessing and cursing. My brothers and sisters, these things should not be this way. Okay? Ano po yung sabi sa ating binasa? Tongue daw po is powerful. Why? Because it can bless God and curse people at the same time. No? Ganyan po ka-powerful ang ating bibig, ang ating tongue. No? Yung bibig na ginagamit natin sa kung paano natin purihin, sambahin, awitan ang ating Panginoon, ay siya yung bibig na ating nagagamit. Sawing tayo po ay magsasalita ng masama sa ating kapwa. No? Kaya dapat mahalagaan ang bawat lumalabas sa ating mga bibig ay ating pong dapat na pag-ingatan. Because yung mga lumalabas sa ating bibig can either heal, no? 'Di ba? Pagka pinagpapay natin ang ating mga kapatid, pag sila po ay may karamdaman, no? Yan po ang ating ginagawa. It can also destroy. Why? Kasi pag masakit yung ating sinabi, ito po ay tumatatak sa kanila. And it can also give life, o yung tinatawag natin na blessing. Mabe-bless po sila sa kung ano yung lumalabas, namumutawi sa ating mga labi. Ano po? Dahil na ano ang sabi sa Proverbs 18:21, sabi diyan, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. No? So mamimili ka lang, kapatid, sa dalawa. Ano ba ang gusto mo? Life or death? Siyempre, doon tayo sa life, di ba? Mas mainam na ang lumalabas sa ating mga bibig, ang lumalabas, ang salita na ating binibigkas, ay nakapagbibigay ng buhay. Ano po? Why? Because some people carry deep wounds, not from physical pain, but from words spoken over them. Dito na papasok yung ating mga tinatawag na childhood trauma. Kaya napakahalaga ng buhay bilang isang bata. Ano po? Ano nga ba yung mga nainig ng bata? Bakit umabot sa ganun? Maayong nasabihan siya ng mahina o kung hindi na-encourage, ano po, hindi siya na-uplift sa kanilang tahanan. Kaya paglaki niya, mababa yung self-esteem, takot may stage fright o kung ano-ano pa. No? Well, yun po yung kabilang end. Sa kabilang end naman, hindi din po kagandahan yung sobra-sobra naman na hindi naman makatotohanan na. Ano po? So, let's always find yung balance. Ano po? So, what kind of words do we speak? So, kung magbabalik tanaw tayo sa kung paano tayo magsalita, ano nga ba yung madalas lumalabas sa ating mga labi? Ano yung lumalabas sa ating mga bibig pag tayo po ay nasa tahanan? Kung ano man po yan, kayo po ang nakakaalam. No? Deal it with the Lord, with your own self po. Ano? Sa ating mga trabaho, tayo po ba ay magagalitin? Excuse me. Tayo po ba ay hindi nakakapag-encourage, hindi nakakapag-motivate ng ating mga katrabaho, ano na kung saan pag tayo ay dumarating, imbes na sila ay ma-inspire, sila po ay nagnanais ng makauwi. Ano? Sa ating panambahan, okay, minsan, kahit na sobrang tama yung atin pong sinasabi, kung hindi po ito nabanggit in a nice way, imbis na makabless, ito po ay nakakasakit. Ano? Kaya patuloy nating pag-ingatan, patuloy nating pag-isipang mabuti bago tayo magsalita. Dahil talagang napakatalas at napaka-powerful po ng ating mga dila. Ano? May mga tao na talaga namang sobrang sensitive. Nung last 2 years mo pa nasabi yung bagay na yon, hanggang ngayon, tanda pa din nila. No? Hanggang ngayon, nakatatak pa rin sa kanila. Kaya nahihiyapan tuloy kayong mag-reconcile. No? So, dala nila yon hanggang sa pagtanda, siguro hanggang sa katapusan ng kanilang buhay dito sa mundo. No? Wag naman po, sana.
Okay? Dahil radical love, ang ating tinatalakay ngayon, it should speak encouragement instead of criticism. Mas piliin nating mag-encourage ng ating kapwa. Marahil nahihirapan ka na hindi mo alam kung paano siya i-encourage dahil wala ka namang makitang nakaka-encourage. Meron at meron po yan, kapatid. Mag-focus ka lamang. No? Let us focus on grace instead of judgment. Bago natin husgahan ang ating mga kapatid, matuto po muna tayo na intindihin sila. No? Let us try to put ourselves in their shoe. No? And then we speak life instead of death. Remember mga kapatid that God healed and lifted us up through His Word. No? Sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Now, we are also called as Christians to help heal others. No? Mas mainam po na gamitin natin ang ating mga dila to lift others up. No? Kaya kung wala po tayong magandang sasabihin, mas mainam po na ating pong itikom ang ating mga bibig. No? Iwasan po natin magsalita kapag tayo po ay galit dahil oftentimes than not, hindi po magaganda ang lalabas sa ating mga bibig. At kung minsan pa, hindi mo naman talaga minimin yung lumalabas sa bibig mo. But then dahil galit ka, yun ang lumabas. Ang naging problema, dahil yun ang lumabas, yun tuloy yung tumatanim doon sa taong kausap mo. Kaya pagka nagagalit, huminga muna ng malalim na madaming beses bago isiping magsalita. Amen po ba? Amen. So let us allow ourselves to experience God's radical love for us that we may be able to share that same love to others. No? Hayaan, let us be sensitive. Namin nating mabuti. Isipin nating mabuti kung paano pinapakita ng Diyos sa atin yung kanyang radical love. Nang sa gayon, kaya din po natin itong ipabahagi sa iba. Mahirap po magsabi na magmahal kung ang mentality mo ay hindi ka pa naka-experience mahalin. No? But then again, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Jesus loves you. No? So kung iniisip mo wala nagmamahal sa'yo, huwag ka mag-alala, mayroon ka pang Jesus. Amen? So the world is not in need of perfect Christians. It is in need of loving Christians. No? Ano nga po ang sabi sa awitin? What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. Yun daw po ang kulang sa panahon ngayon sa mundo. Kaya mayroong kaguluhan. Kaya mayroong pagtatalo-talo. Ano po? May we all strive to be a church that loves radically believers known for our love. No? Okay lang po mga kapatid kahit hindi tayo ang pinakamayamang church. Okay lang kahit hindi tayo ang pinakamalaking church. Okay lang din kahit hindi tayo ang pinaka-talented na church. Basta ang mahalaga, wag po mawawala sa atin ang love. A love that is radical. Bakit? Bakit siya mahalaga? Because when we love radically, we reflect Christ perfectly. At ito po ang pinaka-tunay na ebidensya ng ating na tayo ay mayroong Panginoon. Ang makita po sa atin na tayo po ay nagmamahalan. Amen po ba? Amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Remember everyone to love radically. Sige po, let us pray. Heavenly Father, thank you for your word that we have received today. Thank you for reminding us what it truly means to love. Lord, we confess that at times we fail to love you fully and to love others selflessly. Forgive us, O God, and change our hearts. Help us to love you even in the midst of trials, to put others before ourselves, and to love not just in words, but in action. Teach us to speak life, to bring encouragement, and to reflect your goodness in everything we do. May your love overflow in our lives so that others will see you through us. As we leave this place, go with us, guide us, and use us to be a blessing to others. All glory belongs to you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.